Kausapin natin si Secretary Giovanni Lopez. Secretary Banoy, magandang morning! Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Ay, magandang morning po, Katunying at Ka Jerry at sa lahat po na nakikinig at nanonood ng iyong programa. Opo, ang order ng Pangulo tungkol sa subsidy, sa unahin nga natin yung sa inyong sakop ninyo, transportation. Ano po ang direct instruction sa inyo ng Presidente tungkol sa subsidy sa mga nasa transport? Tama po, over the weekend po, tayo po nautusan ng Pangulo na simulan na po namin yung pagproproseso ng ating fuel subsidy program dito sa DOTR. Kaya po last Sunday, inatasan na rin po natin ang ating Undersecretary na in charge dito si Yusek Mon Reyes na isapinal na at plantsahin ang proseso nitong fuel subsidy program. Kung maalala nyo po, Katunying, meron kaming 2.5 billion from the 2025 budget. Continuing budget po to at ito po ay nakalaan sa fuel subsidy sa mga targeted beneficiaries po natin. Ano po mga beneficiaries natin diyan? Jeepney drivers, tricycle, kasama na rin ba ang TNVS saka yung mga nagdadrive na motor, angkas, joyride? Tama po at meron pong special provision sa 2025, Ka Jerry, ang nakalagay po doon ay una yung mga PUVs natin kasama ang taxis, yung ride-hailing services, yan kasama yung mga TNVS dyan. Kasama din po yung mga tricycle drivers, pati yung delivery service providers po. Kaya importante po sa amin na magipag-ugnayan sa mga iba't ibang kagawaran po tulad ng DILG. Sila po kasi ang may mandato dyan sa mga pagdating sa tricycles, no? Yung mga delivery service providers din po, mga DICT or DTI. At ang importante po dito yung DBM kasi kailangan namin yung NCA at of course the DOE. Kung may dagdag ko lang po, Ka Jerry, Katunying, nakalagay din po kasi doon sa batas nung sagaan natin 2025, kailangan ang triggering point po dito yung sinasabi nating $80 per barrel. So kailangan mag-issue ng certification ang DOE na umabot na tayo average 1 calendar month ng $80 per barrel. Upang sa ganun, kami naman, handa na kaming magbigay ng subsidiya. Matik na po. So in the meantime, habang inaantay natin yung certification na yan, ang utos sa atin ng Pangulo, plantsahin nyo na. Ihanda na. Para pagdating ihanda na po. Para pagdating ng certification, hindi kapag natagalan po itong gulo sa gitnang silangan, ay hindi pa maantala, mas lalo yung pagbibigay natin ng subsidiya. Ang nakikita po ba natin dyan ay cash subsidy, yung parang payout o may card na lang na doon idideposito ang kung ano mang tulong ng gobyerno at magkano po yung tinitingnan po nating presyo dyan per driver? Yung halaga dyan, Secretary? Depende po. Pwedeng may card kung meron sila mga ATM sa mga land bank. Pwede din pong cash. Basta importante po dito makaabot sa mga tamang beneficiaryo. No? As to the amount po, ayan po yung isa sa rason kung bakit pinapaplansya na natin yung targeted mga beneficiaries. Nadagdagan ba yung mga kailangan na numero ng mga PUVs, mga operators, drivers? So kapag nadagdagan yan, baka mababawasan yung mga tatanggapin nila. So, kailangan natin mabigyan po halos lahat po ng targeted beneficiaries. So ang gagawin po natin, we'll make sure na proportionate lahat po ang matatanggap nila at lahat po ay mabibigyan. Yan huy sa gasolina, sa crudo. Yung sa pamasahe, di ba meron din tayong automatic na natataas pag a certain level ng oil prices? Ang pagdating po dun sa pamasahe, Ka Jerry, iba po yun, no? Usually po, ito po ay hindi dependent, no? Sa sinasabi natin kung tumaas yung presyo ng pandaigdigang gasolina, no? Yung crude oil, no? Ito po ang mga petition for fare hike is usually naman pinafile yan sa LTFRB at merong pandinig dito. Ang sinasabi ko nga sa LTFRB, nag-usap kami kahapon nila BM Greg, nila Chairman Vigor. Alam ko merong nakabinbin na petition but we have to tread this very carefully and with abundance of caution. Bakit po? Ang pagtataas po kaagad ng pamasahe, ang kakibat po niyan ay pagtaas din kaagad ng ating mga bilhin. Matik po yan. Yes. Ang pagtataas po ng pamasahe ay makakadagdag po yan pagtaas ng inflation. So tingnan natin mabuti. In the meantime,
gawin natin itong fuel subsidy kasi ito ay talagang direktang makakatulong sa ating mga drivers. Pero Subsidy one talaga. time lang, yung naisip niyo po ba dyan, Secretary, one time lang? Yes po. This is one time, yung fuel subsidy natin na yung 2.5 billion na ginawa na din po ng pamahalang gobyerno to dati pa ho, no, yung fuel subsidy. Yes. At ito po ay natanggap, at that time yata ang natanggap nila is 6,000 ho yata, no? So pero ito sinasabi ko yung amount na yon, baka ho madagdagan o mabawasan. Depende sa, po yes. sa dami na ngayon. Kaya kailangan po ngayon as early as now, sabi ko sa LTFRB, linisin nyo na yung master list nyo, ayusin nyo na. Magipag-ugnayan na tayo sa DILG para sa mga tricycle drivers, sa DICT, sa DTI, para naman sa mga, yung sabi nating delivery service providers, para lahat mabibigyan. Yan naman ang gusto ng ating Pangulo. Yung pong nung araw, naalala ko, nung pandemic, may mga libreng sakay pa kayo eh. Tama po. Baka pwede i-consider din yun para naman sa mga commuters natin. Thank you, Kuya Tunying, kasi yan po ay na meron po tayong programa naman po dyan na may nasa budget natin yung service contracting. No? May service contracting tayo. Pagamat ito ay sinasabi natin for later release, ngayong araw po, kahapon, nakita ko na yung sulat, hingin na namin sa DBM, bigyan na kami ng SARO. At least mapagandaan na natin to. Kasi ito po ay isang form din ng subsidiya dun sa mga qualified operators. Malaking tulong din to kahit papaano. So magaganda mga programa po ng ating pamahalang nasyonal pagdating sa ating transportation sector. Di ba gugulong na yung Love Bus? Hindi ba sa mga unang biyahe nun libre muna? Opo, tuloy-tuloy po yung Love Bus natin. At ang importante dito sa Love Bus po natin, sinasabi nga po namin yung first, yung peak hours, libre po yan. No? Yung from I think 6 to 9 in the morning or 5 to 8 in the evening. Yun yung pasukan talaga, no? Libre po yan. So tuloy-tuloy pa rin po yan. Pero kung may dadagdag ko lang po, Kuya Jerry, inaayos din namin yung MRT natin, yung mga relays natin, mga rail line natin. Kasi hindi naman po yan maapektuhan pagdating sa pamasahe, no? Yung presyo ng pamasahe dito sa ating mga relays natin. So pinupulong din natin sila na kailangan mas maayos sa ating serbisyo. Yung mga bagon natin dapat mas maganda ang pag-maintain kasi aasahan po natin na mas madami pong tatangkilik sa ating mga rail line. Ito palang Love Bus kailangan ba may jowa na kasama dyan pagkasasakay? Depende po kung sinong sasakay. Kung yung mga kakilala natin, malamang po ayaw magdala ng jowa. Para palang ganda, para palang MRT rin yung loob, ano? Ang ganda na itsura may ilang units na ito, Sec? Yung sa Love Bus po. Opo, Love Bus. Ilang units na? May meron po tayong 10 Love Bus dito po sa Valenzuela po, yung una nating nilabas. Yes. No? Ito naman po yung programa po na nilunsad din po ng MMDA kasama ang ating mga tawag po yung mga mall owners. No? Yes. I think they launched it the other day. No? Ang mga 10 din po ito. No? At ang sabi ko nga po sa LTFRB, magipagtulungan tayo sa kanila kasi kahit na ito ay libreng sakay, it remains to be a common carrier. Naalala ko lang, Secretary, naalala ko bigla tong si Secretary, former Secretary Art Tugade, no? Siya ay gustong-gusto niya yung modern transport, yung electric vehicle. Para ngayon natin na-appreciate yung EV, no? Kung nagtataasan ng presyo ng krudo, yung kung naka-EV lang sana tayo, kumbaga kahit hybrid man lang, ang laki ng malaking cushion yun malaking kutsyon yun para maisang burden ng ating mga kababayan Fully agree po, no? Kaya nga isa yan sa mga magagandang benepisyo po ng ating modernization. Yung mga EVs, at least hindi yan nakadepende. Pati yung tapang po pati hybrid, yung pagtaas o laro ng ating Hybrid, mga crude oil sa pandaigdigang merkado. Ang DOTR walang itinatayong mga charging stations, Sec, para yung mga naka-EV na hindi nag-aalala yung ang tawag doon, yung range anxiety. Opo. Ang maganda po ngayon po, no, Kuya Jerry, maganda po yung coordination namin with Secgarin. Pagdating kasi sa mga charging na nasa mandato po ng DOE. Parang kagabi nga po, nag-usap kami ni Secgarin na kailangan namin i-monitor
itong mga presyo and everything. At least si Segarin is very active, proactive pagdating sa transportation, sa laro ng presyo ng gasolina. Opo. So yan din po isa sa mga tinitingnan po namin kung paano pa natin mapaparami yung mga charging stations natin. I think yung mga mall natin, no? Meron na. Sa mga private partners, mayroon mga charging stations na po, napakaganda po nun. Inaalo ko si Kumbachero dito ng power bank, yung cellphone ko nga daw hindi mapuno. Hindi ma-charge. Hindi ma-charge eh. Medyo mahina po. Mahina yung power bank nabili ko. Opo. Secretary, salamat Thank you. po sa Thank inyo. you, Sec. Pagka may mga update, sabihan nyo lang po kami para malaman ng ating mga kababayan. Thank you. Opo. Salamat po, Kuya Jerry, Kuya Anthony. Ingat po. Secretary Giovanni Banoy Lopez ng DOTR. Pangunahing